Yo, what's up mga master? Mark Music here. Meron nagtatanong dito mga master ito. Hindi niya alam kung paano yung tinatawag na family chords. Ano ba ang unang aralin? Yan do yung kahinaan niya. Nag-practice siya, nasa key of G. Then, pagdating pala doon sa rehearsal, sinabi ng song leader nila na mag-transpose tayo kasi hindi ko abot yung key of G. Sa F natin kukunin. Yun, hindi niya na alam. Kasi hindi niya pa rin naunawaan kung ano yung tinatawag na family chords. Di po ako professional na gitarista. Nagtuturo lang po ako base sa alam ko sa sarili kong research experience. Nasa sa inyo na yan kung susundin niya to o hindi ang mga itinuturo ko. Let's go! Sasagutin muna natin yung unang tanong natin ka master. Ang uunahin mga master is yung ating mga basic na mga chords. Example, bilang nag-start pa lang tayo, aralin lang natin yung mga essential na mga chords mga master. So, meron akong turo about dyan sa mga essential na mga chords na hindi na muna natin alamin yung mga added. Example, C9, G9, Jesus2. Yun yung mga numero na nakalagay sa chord. Simpleng major at minor chords lang muna ang aralin natin mga master. Makakatugtog na tayo ng kanta. Familiarize mo yung mga shapes. Kasi ito yung pinaka-importante talaga pag nag-aaral tayo ng gitara. Lalo na sa ating mga beginners. Familiarize mo lang itong apat na shapes na to. Kasi yan yung magli-lead sa atin para masaulo natin yung mga essential na mga chords. Yung mga shapes na to is movable ito mga master. Yan. May turo na ako dito mga master pero pasadahan natin ito mga master. Yung shape na to, yan, yung E, is movable shapes yan. Siyempre, pag iusod natin ito, magkakaroon tayo ng shift ng ating mga daliri para meron tayong pang bar. Ito. Meron tayong extra daliri na ibabar natin. Pero yung shape na to, ito, yung tatlong daliri na to, yung ating middle, ring, at pinky, is yan din siya. Yan o. Yung kanina sa ating E. Yan. Inusod natin, yung shape, hindi nagbabago. Ang nagbabago lang sa kanya, yung pangalan ng chord. So, E, then, ating alphabet or yung 12 na mga notes. Ito yon. So dahil nag-start tayo sa E, susundan niya ng ating F, F sharp, G, G sharp, A sharp, B, C, C sharp, D, D sharp, at babalik ka na sa E. Yan. So, itong 12 fret na to, pag lalampas ka pa dito, pag gusto mo pang abutin ito yung mga malilit dito na mga fret. So, uulit lang din yung ating mga nota. Octave niya na to. So, magiging F ulit ito. Then, F sharp, yan, G. Kung kaya mo pang abutin dito, so on so forth, nauulit lang yan yung dosing nota na yan. So, meron na kayong idea mga master. At ganun din yung ating shape. Pag tinanggal natin ito yung isa, yan, naging minor chord na siya. So, E minor. Yan, ito lang ginawa ko. Actually, yan yung lagi nating nakasanayan. Ito, nilagay ko lang agad ito para ma-prepare ko siya. So, pag maglalagay na tayo ng bar, so, uusod natin yung shape niya. Yan. So, magiging F minor. Then, so on so forth ka na. F sharp minor, G minor, G sharp minor, A minor, A sharp minor, B minor, C minor, C sharp minor, D minor, D sharp minor, at E minor. Ganon din sa baba mga master, yung ating shape na A. Yan. Pag inabanti natin yung shape na to mga master yan, so mag-shifting ng mga daliri para magbakante na tayo dito sa ating index finger. So, magiging A sharp. At iusod mo yan so on so forth, B, C, C sharp, D, D sharp, E,
At pagdating dito sa F, sa akin ginagawa ko ring finger na lang ginagawa ko dyan kasi makipot na siya sa daliri ko, malalaki yung mga daliri ko. So, ganito, binabar ko na lang yung ring finger ko. Ito, binabar ko yung D string, G string at B string yan. So, ganito na siya. F, F sharp, G, G sharp, A. Yan. At ganun din siya yung concept pag ma-minor na naman yan, minor. So, A minor, G-shape ng daliri. So, A sharp minor, yan. Ulitin mo lang din yung 12 na nota na yan. At para na rin sa nagtatanong saan yung flat. So, yung flat natin is ganun din yan pag paatras tayo. Pag nag-memorize tayo nito, halimbawa, mag-start tayo sa 12 fret. Gamitin natin yung ating E. Yan. E. Pag paatras tayo, isasanay natin ito. E, E flat. D, D flat. C, B, B flat. A, A flat, G, G flat, F, A. Ganon. Ganon din sa baba mga master. Ito, yung A natin yan. A, A flat, G, G flat, F, E, E flat, D, D flat, C, B, B flat, A. Yan. Kumbaga yung ating D flat at yung ating C sharp, isa lang. So, sana clear yan sa iyo mga master. So, pag na-memorize mo na yan mga master, yan, memorize mo na yan, proceed ka na sa tinatawag na family chords. Huwag ka munang tumugtog ng mga kanta. Alam ko na itong mga chords dito sa fretboard, kailangan ko ng tumugtog. Kaya, kukuha na tayo ng song hits yan, titignan na natin yung mga chords din, hahanapin natin sa fretboard. Tama rin naman yun, pero maguguluhan ka na pagdating sa transposition. Kumbaga mawawalan ka na ng diskarte kasi hindi mo inaral muna yung family chords. Sa family chords naman mga master, ito yon. Yan. Marami na tayong turo about dito mga master, pero follow up tutorial ito mga master para sa ating kamaster na nagtatanong. So, ito yung ating family chords. Nakalagay dyan, yan yung mga pagkakasunod-sunod niya. Kukuha tayo dyan, example C. So, yan yung kanyang root C. Then, pagbabasahin mo yung hanay niya, yung sa family chords niya, yan, ganito. Hindi yung pababa. Ganito. So, merong tinatawag yan ng mga degree. So, yung ating root siya, yung ating first degree. C. Then, second degree natin, meron tayong D minor. Third degree natin dyan, meron tayong E minor. At F sa fourth degree. Fifth degree natin G. A minor naman yung ating 6th degree. 7th degree natin meron tayong B diminished. Pero saka na muna, wag ka munang mag-intindi ng diminished na yan. Kahit yung 6 na mga chords na yan sa family of chords lang muna or hanggang 6th degree lang muna ang i-memorize mo yan para hindi ka na mahirapan at madali mo nang maintindihan kung paano yan nangyayari yan. So pwede mo namang isit aside yan. Dito lang muna tayo sa mga essential na mga chords. Kasi itong essential na mga chords na to, gamit na to. At napakadalang yung mga tinatawag ng mga diminished dyan sa atin. Memorize mo na yan mga master. So ganito na siya mga master. Sasagutin na natin yung panghuli niyang tanong. Sabi niya, nakakatugtog siya pag may tinitignan siyang chord. So ang ibig sabihin yan, tinitignan niya dahil meron tayong song hits yan. O sa mga cellphone apps natin, may mga chords na nakalagay sa taas ng mga songs. So, nakakatugtog siya doon. Ito yun siya mga master. Example, meron silang kanta, Kay Buti-Buti Mo Panginoon. So, Kay Buti-Buti Mo Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. At sa chorus, ganito, pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Yan. Yan lang muna. So, sinepra niya yan. Then, pagdating sa rehearsal, nataasan yung kumakanta or nag-decide sila na babaan natin yung key. So, dahil nasa key of G sila, pag sabing babaan is magbabawas tayo ng key. So, titignan lang natin yung musical alphabet natin. Nasa key of G tayo. So, pagbabaan natin yan, babagsak tayo sa key of F.
So, yun na ang problema kasi pag F na ang start, nahihirapan na siya kung paano niya gagawin. So dito na papasok yung kahalagahan ng pag-alam natin yung tinatawag na family of chords. Kasi yung family of chords natin, example, ito yung family of chords ng G. Yan. So titignan mo yung mga degree niya pagkakasunod. So pag F na yung ating babasihan or mag-transpose na tayo sa family chords ng F, ito yung family chords of F. So titignan mo lang yung mga number na yan. So sa ating verse, meron tayong G, E minor, C, D, A minor, din D. At sa chorus, meron tayong C, D, B minor, E minor, A minor, at D. Yan yung mga chord progression niya, yung pagkakasunod-sunod. Titignan mo yung degree nila sa taas. So, example sa verse natin, meron tayong 1, 6, 4, 5, 2, 5. Yan. Then sa chorus natin, meron tayong 4, 5, 3, 6, 2, 5. Yan lang ang tatandaan mo mga master. At pag masaulado mo na kasi ang tinatawag na family of chords, paglilipat na ng F, ito agad yung mabivisualize natin sa isip natin. Yan, yung mga chord progression na yan. So pagdating sa F, ang mangyayari sa kanya, magiging F, yung ating verse, D minor niya kasi 6 yung D minor. Din meron tayong B flat, yung 4 niya, C, 5. Then meron tayong G minor, yung 2. At meron tayong C na 5. At sa chorus niya, bivisualize na agad natin na meron tayong B flat, C, A minor, D minor, G minor, at C. So ganito na yun. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Chorus, pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Yan. Kahit saan pa natin yan kukunin. Example, lagay natin sa D. Basta titignan mo lang yung chord progression niya, yung sa taas. So pagdating sa D, mangyayari sa kanya, ay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Chorus, pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Yun. Napakadali na lang mag-transpose. Kahit saang key mo pa yan ilagay, kayang-kaya mo na. Basta't sa ulado mo yung mga family chords. Laanan mo talaga ng time yan. Hindi yung paghawak natin ng gitara, tutugtog tayo, kukuha tayo ng kanta, song hits. Yun, magja-jamming tayo. Tawag nun, jamming. Kaya pagdating na sa mga ganito chords transposition, wala tayong idea kung paano gawin. Kasi hindi natin nilalaanan yung tinatawag na family of chords. Yan yung pinaka-importante nating malaman as beginners. Yan yung tinatawag na foundation. So hanggang dito lang sa video natin mga master. Sana nabigyan natin ng kasagutan itong tanong ng ating ka-master. Shoutout sa iyo, master. At huwag kalimutang i-share ito sa mga kilala nyo, kaibigan nyo, kamag-anak nyo na mahilig sa musika. So hanggang dito lang. This is Mark Music. God bless you all. Peace out.